Nangyari siya noong November 2, around 11 to 12 midnight. Nang si Kuya, bumibili lang sa may kanto ng sigarilyo. May dalawang lalaking nagtanong sa kanya kung may kakilala siyang ganito, pero sinabi niya wala. Pababa na siya, pauwi ng bahay, bigla siyang sinundan at sinaksak na lang. Sinugod namin siya sa Taguig Pateros Hospital, pero pagdating namin doon, wala naman silang ginawa. Pinaabot pa nila actually ng 3 oras bago namin i-transfer sa PGH. Pinabili kami ng gamit, pinabili kami ng gamot para malunasan siya. Pero yung mga gamot hindi naman ginamit. Pagdating ng PGH, mismong doktor ang nagsabi sa akin na bakit pinatagal pa sa Taguig Pateros Hospital kung wala naman silang gagawin doon. Na kung tutuusin, pwede pang maisalba ang buhay ni Kuya. Ito katakali yung palang mga binigay ng mga doktor na mga resita na ang tataas ng mga dosis ng gamot, yung pala ikakamatay niya. Pero dinala ko lang yung alam ko dumanda. Napakalakas po, ulam ko tsaka sa kinis ay ko talaga. Iba-iba na po yung finding ng doktor. Tapos iba-iba na rin po yung mga gamot na iinom sa kanya. Grabe po dosis, ang tataas po. I-sacrifice po namin na maghanap ng pera para po dyan sa apo ko. Para mabili lang po yung mga kailangan. Po yung butuan talaga na yung ubos na po yung pera namin. Lumapit po kami kung kani-kanino, lumapit po ko dyan sa DSWD. Wala man lang po nagawang aksyon. Ni isang gamot, hindi man lang po sila nakapagbigay ng ng tulong dyan sa apo ko. Kung time na lumabas po kami galing ng hospital. 20 pesos na lang po yung pera ko. Totoo po talagang pangyayari. Kaya yan po ang kinakasama na loob ko. Sabi ko, patay na nga yung tao. Mas lalo pa nila papatay. Death certificate na lang, mahirapan pa kami ilabas. Pero ang time po talaga na yun, nangangailangan po talaga ng tulong. Halos lang po kung pwede lumuda. Sarap nila luluda. Para lang po sa asawa ko. Pero wala po nagawa. Sinabi ko nga po na anong wait lang mayor yan sa ating ito kami matulong sa mahirap. Talagang pira-pira po pinag-usapan dapat. Ang mahirap po niya, pag lumapit ka naman sa kanila, wala naman po silang action na ibibigay sa tao. Yan po si Mayor Cayetano. Wala pong naibigay na tulong man lang kahit man lang sana. Kahit na nga po bulaklak na lang wala eh. Yung nire-revive nila yung anak ko, sumigaw na ako, sabi ko, Dok, buhay pa yung anak ko. Kanina, nakausap ko pa yan. Pinakain ko pa yan umaga. Bakit nagkaganyan na yan? Kasi sabi niya sa amin, harap-harapan, baka ho, dengue. Baka ho, hindi niya nakayanan yung gamot na binigay. Kung kailan pa namatay yung anak ko, sa kanya kinuha yung laboratory result. Ibig sabihin, hindi nila minonitor yung anak ko. Hindi nila alam kung anong sakit. Binibigyan lang kami ng 2 oras para i-pull out yung anak ko. Samantalang kapamatay lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganong ospital. Yung morgue pala sa ospital, para siyang bodega. Yung anak ko, nilapag sa sahig, sa stretcher. Hawang-hawa ako dun sa anak ko kasi sabi ko, pinatay na nga. After 2 days, kinuha ko yung death certificate ng anak ko. Nakikita niyo po, tampered siya. Naka-declare po rito, septic shock. Samantala, hindi ito yung pinirmahan ko. Yung mali nila, tinatakpan pa rin nila ng isang pagkakamali. Of course, hindi naman tayo bobo, may pinag-aralan tayo. Yung director, pinaproteksyonan niya yung ospital. Pinaproteksyonan niya yung ospital niya. At the same time, pinaproteksyonan niya rin yung mayor na naglagay sa kanya doon. Naguhugas kamay sila kung sino yung may kasalanan. Pumunta kami doon sa staff ni Alan Peter Cayetano para sabihin yung namin, yung case namin dahil yung misis niya nga, yung may hawak ng Taguig. Unfortunately, sabi sa amin na hindi kami muna masikaso kasi magpa-file sila ng candidacy for mayor. Kami, the people who are seeking justice, dismayado na. So kung wala silang tinatago, at saka kung tama yung kanilang diagnosis, hindi naman kami magre-react eh. Hindi naman kami maggaganito kagalaiti kung tama lang yung ginawa nila sa anak ko. Kasi sa 2 araw na na-delayed, pagbigay nila ng yellow prescription, kung tama yung gamot na binigay nila, nag-aapan yung anak ko. Sabi ko nga, Dok, sana hindi mangyari na mawalan kayo ng anak. Para maramdaman nyo kung gaano kasakit na naramdaman namin. Kasi every time na maalala ko yung anak ko, tapos
Tapos makita ko yung mga pictures niya. Parang hindi mo matanggap eh. Na 5 taon mo inalagaan tapos ganun-ganun lang. Masakit para sa akin kasi 4 ang anak ko pero mahal na mahal ko yun eh. Kung namatay yung anak ko sa pakakamay ko, wala ibang sisisihin ko di ako pero pinabayaan nila yung anak ko eh. Hanggang ngayon, mahirap. Mahirap pag-recover. Iniisip ko na lang na may plano ang Diyos, bakit nangyari? Pero hanggang ngayon, di ako hipokrito eh. Masakit hanggang ngayon. Dinala namin sa ospital kasi akala namin yung ospital ang magdudugtong ng buhay ng anak namin. Ang ospital pala ang siyang magpapaiksi at papatay ng anak. Dadalhin mo yung anak mo sa ospital na yan, maglalagay ka ng tamang tao para buhayin yung mga tao na dinadala dyan, hindi mamamatay.